Bilang pagpapalaga sa pagbasa ng kanyang banal na salita, tayo pong lahat ay tumayo. At ating pakinggan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga sulat sa mga taga-Roma sa kanyang kapitulo 12, sa mga talata, unang talata hanggang sa masusunod. Ganito yung sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat pagsampalataya ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang mang mga mabuti at kalugod-lugod sa ganap na kalooban ng Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Bagaman, O Diyos, ang aming makatuwan ay nakaramdam ng mga panghina, panglulumo. Ang aming Espiritu, O Diyos, ay iyong bigyan ng kalakasan upang kami, O Diyos, magsambang mailaan namin, O Diyos, ang ating buong kalakasan. Salamat ng marami sa pagkatigil ng Diyos sa atin sa amin ng buhay at lakas upang ikay ating sambahin at purihin sa Espiritu at Tuhan. Sa umaga ito, O Diyos, narito ang aming magkapatid. Sama-sama, O Diyos, kami nagpupunin ng pasalamat sa iyong dakilang kaluwalhatian, sa iyong harapan, O Diyos. Ito'y kinakakita, O Diyos, ang bahay ng Diyos sa bawat isa sa amin, O Diyos. At ang mga kasalanan, O Diyos, na hindi namin naihiyan sa iyong dakilang harapan. Iyo, O Diyos, kami pagintapan. Patawarin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin upang sa paglapit namin, O Diyos, sa umagang ito, ay kami, O Diyos, ay magkaroon ng panibagong sama. Itaas mo ang bawat sa amin, O Diyos, sa iyong dakilang harapan. Ang iyong Santong Espiritu, O Diyos, ang kumilos sa buhay bawat sa amin, upang kami makilos, O Diyos, ayon sa iyong mga kalooban. Salamat po, dakilang sa pagkakataon ito, na minsan pa, O Diyos, binigyan mo kami ng pagkakataon upang araw nito ay maibahagi namin, O Diyos, sa iyo. Maitas namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid, O Diyos, narito. At ang aming mga kapatid, O Diyos, may walang bahagi. Ibangan mo sila, O Diyos. Dagli mo silang parituhin. Papuntahin sa iyong dakilang harapan upang magkaroon sila ng bagong simula at makabahagi, O Diyos, sa mga gawain namin sa iyong banal na Diyos. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat ikaw ang ipapalakas sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataon ito, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasalamat at awitan upang malugod
Espiritu kahit magpakailanman. Amen. And Sadducees songs with shout for the Lord, all the earth worship the Lord with gladness, come before Him with joyful song. Sa umaga
tayo sa ating pagkawitan. Sabay-sabay po nating awitin ang We Want to See Jesus Lifted High. Tayo sa ating pagkawitan. Awitin po natin para po sa ating prayer song, To You.
Hello. Ayan. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. At sa pagkakataon po ito, kami po ay magbibigay ng isang natatanging bilang para sa Kanya. And I want to say that despite of everything happen nowadays po, sobrang daming nangyayari sa paligid natin. And katulad sa politika, katulad sa iba't ibang mga nangyayaring rallies, sa mental health, and also sa mga problema bumabagabag sa atin. And now, sa pag-isip kong yun, naisip ko na ang punot dulo ng lahat ng yun is about sa peace, sa kapayapaan. And etong kantang kong to, when I heard this song po, is nung pagkakataong yun is, it gives me reminder na yung peace na hinahanap natin, hindi yung nanggagaling sa human control or power, human power, kundi sa divine of peace. The peace that transcends everything else, even in our chaotic lives. And it's God's roles as the Prince of Peace, the source of true peace and order in our lives. It's a declaration of trust and worship, and reminding us that even when the world feels chaotic, God remains sovereign, holy, and constant. Dahil siya lang ang nag-iisang hari, siya lang yung nag-iisang prinsipe, at siya lang yung nag-iisang nagbibigay ng kapayapaan para sa atin. At kung alam niyo po yung kanta, sabay po kayo sa akin.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa umaga po ito? Bagamat hindi kagandahan ng ating nararamdaman pong panahon ngayon, sana blessed tayo na nandito tayo para mapakinggan natin yung salita ng ating Panginoon. Ayan, once again po, good morning po ulit sa ating mga kapatid. May isa po akong katanungan dito. Sino po dito yung matagal na tumanggap kay Kristo? Maari yung iba, ilang dekada na, 10 years, 20 years, yung iba 2 years, or ilang buwan pa lang. But, alam ba natin na yung essence of pagtanggap natin sa Kanya, or is it just the end of it? Ngayong umaga, tingnan natin kung ano ba talaga ang dapat nating gawin after accepting Jesus in our lives. Is baptism is the end or just the beginning? Alam niyo po mga kapatid, hindi po natatapos sa pagtanggap kay Jesus ang pagiging Kristiyano. Spiritual life Spiritual life does not end after accepting Jesus. It is just the beginning. Ang pagtanggap natin kay Kristo ay hindi isang finish line ng ating buhay, Kristiyano. Ito po ay simula pa lang ng panibagong journey natin kasama si Kristo. Simula nung pumayag ka kay Jesus, hindi ka lamang naligtas sa parusa ng kasalanan, pumasok ka rin sa isang relasyon panghabang buhay kasama ang Diyos. Buhay na punong-puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagsunod. And it must continue to a life that serves Jesus Christ. Ibig sabihin, araw-araw, lahat ng desisyon, ng choices na ginagawa mo must be a reflection of who you serve, which is Jesus Christ alone. But, who are we actually serving? Whether we realize it or not, totoo lahat tayo ay may pinaglilingkuran. Some people serve other people. Ang iba naman ay money, reputation, or even yung freedom. Lahat tayo may focus sa iba't ibang bagay without knowing na yun na pala ang nagiging master ng buhay natin. And everyone serves someone. Either sin or God. Dalawa lang yan. Either we are living for the world or living for the one who created it. Kaya nga, sa umagang ito, tingnan natin, how are we gonna serve and be faithful after accepting Jesus as our Savior? Sama-sama nating basahin. Pwede po nating buklatin ang ating mga Biblia. Makikita po ito sa Romans 6:20-22, Revelations 2-10, and Romans 8:35-39. Ang sinasabi po dyan sa Romans, when you were slave to sins, you were free from the control of righteousness. But not now that you have been set free from the sin and you have become slave of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Romans 6:20-22. And do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Revelation 2:10. And last, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, or nakedness, or danger, or swords? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered, no convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Tayo po manalangin mga kapatid. Lord God, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa privilege na makapunta po kami dito, makapakinig po ng iyong mga salita, Lord God. Lord God, pinagpe-pray ko lang po na sana sa
paggamit niyo po sa taong nakatayo po dito, Lord God, kayo po ay maintindihan nila sa mga mensahe na na ihahayag niyo po sa unahan, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa pag-iingat na makapunta po kami dito sa mga buhay po ng mga tao na nandito po upang makapakinig ng iyong salita, Lord God. As we continue to listen to your word, Lord God, kayo po ang manguna, itama niyo po ang aming puso at ito naman po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. And sa umaga pong ito, as you can see sa pinaka-title na pag-uusapan natin ngayon ay What's Next? Or What's Next After Accepting Jesus? Ano nga po pala ang kasunod after natin tanggapin si Jesus? First thing, kasunod ng pagtanggap ay paglilingkod. And true freedom comes from serving God. As you can see in Romans 8:6-22. And after accepting Jesus, we are already created anew. Nung tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, hindi lang tayo basta parang nagbubukas lang ng bagong pahina sa ating buhay. Naging bago tayong anyo. Dapat nagbabago tayo ng anyo sa loob at labas ng ating sarili. And Jesus had freed us from our sin and given us new life. Dapat nating maintindihan na kasunod ng pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas, may bago na tayong buhay. Yung dating tayo, dati nating pinaglilingkuran, yung dati nating mga kagustuhan, dapat wala na itong power sa atin. In Romans 6:20-22, Paul shows us that the moment we met Christ, something powerful happened. We already are part of God's servant. Ang sabi sa verse, when you were slave to sin, you were free from the control of righteousness. But now that you have been set free from sins and you have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. We are all slaves to sins from the beginning. We don't rule sin, soon rules us. Sa verse na ito, diretsong sinabi ni Apostol Paul na bago natin makilala si Kristo, yung kasalanan, pinangunahan na tayo. Ang patuloy na nangunguna sa atin ay kasalanan. Akala natin dati malaya na tayo kasi nagawa natin freely yung mga ginagawa natin, but we are actually chained or nakakadena tayo. Nakagapos tayo sa pride, sa galit, sa sarili nating kagustuhan without even knowing or without even realizing that we are following sin and we obey it unconsciously. This was before Christ, and ang sabi nga, before our acceptance of Jesus, we saw sin more attractive than righteousness. We were powerless. Hindi kasi natin alam ang gagawin natin. Everyone, bago natin makilala si Kristo, naalala niyo po ba yung mga dati niyong ginagawa? We didn't know what the Bible says before, who Christ is. Kaya nga madalas na ang action natin ay based on our own impulse or sarili nating kagustuhan. Kung ano lang yung gusto mo at yung nakikita mo. And we are powerless because we didn't know who God is. But on verse 22, we have been freed. Ang sabi ng verse 22, but now that you have been set free from sins, we didn't free ourselves, but with God's ultimate love for us, He did. Dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos sa atin, naging malaya tayo sa kasalanan. Ang krus ng Kalbaryo ay ang nagpapatunay na ang mga kadena ng kasalanang nakakabit sa atin ay natanggal na. Nung sinabi ni Jesus, it is finished, declaration ito, mga kapatid, na ang pagkontrol ng kasalanan sa mga taong naniwala sa Kanya. And we are not bound to sin anymore. Mga kapatid, you are not who you used to be. Hindi na ikaw yung taong makasalanan dati.
malaya ka na. Hindi para sa sarili mo, but to live for Him who dies in the cross and rose again. And automatically, with the power of grace, we have been enslaved to God. Isa pa mga kapatid, nung pinalaya tayo ng Diyos mula sa kanila, hindi na tayo iniwan na parang isang tupa na walang direksyon. He made us His servant, His own servant. Ang sabi ni Paul sa verse na yan, you have become slaves of God, and ang ibig sabihin, namumuhay na tayo under His authority and righteousness. And what's more beautiful is that when Christ is our righteousness by faith, the grace of God enters us mightily. It breaks the power of sin, transforms our minds, writes the law upon our hearts, and give us a new spirit. Ibig sabihin, we did not have to do anything to be righteous. Dahil once we accept Jesus, ang kabutihan ay sumasa atin. Kusa itong pumapasok sa ating mga sarili. Ang sabi sa Ezekiel 36-26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. And when grace enters us, kusa natin nakikita na kung ano yung tama at mabuti. Yung magandang bagay, yung pagsunod, and more importantly, mas nakikita natin what is the treasures in this world. And this leads us to see the beauty of Christ and His way as a treasure of our lives. And accepting Jesus means we have to be controlled by God's righteousness. Pinalaya na tayo for the purpose na magkaroon ng buhay that is pleasing to Him. Tandaan natin mga kapatid, we didn't accept Jesus just to be free from sin, because freedom without purpose is emptiness. Pinalaya na tayo so we could serve Him faithfully and live in holiness. Good news, accepting Jesus and being enslaved to God result in eternal life with Him. At the end of the verse, ni-assure tayo ni Paul na ang sabi niya, the benefit you reap to holiness, and the result is eternal life. Nung tinanggap mo si Jesus at pinili mong maging servant niya, you did not lose your life, but you found it. Natagpuan mo ang tunay na purpose ng iyong buhay. And the time that you chose to serve Him, ang path na pinili mo ay hindi kamatayan, but eternal life with Him or with Jesus. But, again, what's next after accepting and being enslaved to Him? Loyalty is tested in suffering. In Revelation 2-10, Christianity is a long way process. Hindi ito isang araw na isipan mo lang kaya mo ginawa at tinanggap. Panghabang buhay ito na commitment. Yes, you already accepted Jesus, naglilingkod ka na. Yes, it's all good, pero hindi doon ito natatapos. Dahil marami tayong obstacle na haharapin kung saan talaga matetest yung sinumpaan natin pangako sa ating Panginoon. And during that process, the Bible reminds us that following Him is costly. Kung babasahin natin sa Bible mga kapatid, hindi kailanman ipinakita ng Bible na madaling maging isang Kristiyano. In fact, it is a promise the opposite, it will be costly. In Revelations 2-10, the church in Smyrna faced imprisonment and persecution, but Jesus called them to remain faithful even to death. Hayaan niyo pong basahin ko kung ano yung nakasulat sa Revelations. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life
as your victor's crown. And when Jesus spoke to the church in Smyrna, He was not talking to a comfortable Christian. Nung sinabi ito ni Jesus sa church na ito, the setting is unfavorable. Hindi maganda na, in short, during those times, punong-puno ng persecution and pain dun sa church dun sa Smyrna, they were suffering deeply. They were mocked, rejected, imprisoned, and even some of the people there are killed. Wala silang kahit ano, walang kalayaan, walang kayamanan, but rather, they have something more powerful. And what is it? It's faith. All they carry during those suffering is their faith in God. And in the middle of their pain, God comforted them through this. Do not be afraid. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. And what does it mean for us? Kung sa tingin mo yung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, parang lalong naging mahirap. It will be hard, but at the same time, God will remind you that He is here. Ang lahat ng paghihirap mo will be worth it. In Revelation, this will show us that accepting Jesus is great, but true faith shows up when you are still present, even when life is hard. Yeah, it is easy to say, I'll serve God. Paglilingkuran ko ang Panginoon. And when everything goes well, kapag walang problema, may magandang trabaho, maraming pera, walang sakit yung pamilya mo, masaya ka lang, madaling sabihin na, I'll serve God. Pero kapag dumating na yung bagyo, yung paghihirap, sakit, problema, lahat ng nadadanasan natin, doon na makikita kung paano yung faith natin talaga sa Panginoon. And are we still the same servant sa gitna ng problema? Where is our loyalty? Remember mga kapatid, just because we are suffering doesn't mean God is trying to destroy our faith. But rather, God wants to reveal its depth and refine it. Akala natin kapag may problema tayo, lagi tayong iniiwan ng Panginoon. Pero, ang totoo, ang mga suffering na pinaparanas sa atin ay parang isang classroom lang. Doon tayo tinetest, pinapagaling, pinapahusay, para maging mas matibay yung faith natin sa Kanya. And when we walk with God during our suffering, we learn to trust Him more. Alam ko, dumadating tayo sa point ng buhay natin na minsan napapatanong tayo sa ating Panginoon, Lord, bakit ako? Bakit ganito yung nararamdaman ko? But, remember mga kapatid, His answer will always be to make your faith true. Ang mga paghihirap na dinadanas natin ngayon, noon, at sa mga susunod pang mangyayari, ay para maging totoo ang pananampalataya natin. And God doesn't want your suffering. Every tear you cry, every hardship you face, is shaping your heart to be more like this. Hinuhulma ka niya sa itsura ng tulad ng Kanya. Isa pa mga kapatid, when Jesus told the church that they will suffer for 10 days, it is a reminder that there is a limit to suffering. In other words, ang sakit at paghihirap, hindi yan panghabang buhay. Hindi yan yung forever na sa atin lang. But God said that it has an end. Katulad ng mga taga-church dun sa Smyrna, may hangganan ang lahat. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung tila ba walang katapusan mga paghihirap, may binubulong ang Diyos sa'yo. Kapit lang. Lilipas din yan. I am preparing your ground.
Sabihin mo nga sa iyong katabi, God is preparing your crown. And the world may see a suffering believer as a defeated, but heaven sees a conqueror, and isa kang victorious sa langit. Yes, after accepting Jesus, you will suffer maraming rejection, battles, tears, kalungkutan. But reminder, faithfulness is not measured by how many blessings you receive. It is measured how many battles you endured while still believing. Wala yan sa dami ng blessing na natatanggap mo sa buhay mo. Wala yan sa yaman na meron ka. Dahil ang tunay na pananampalataya, nakikita yan sa dami ng laban na nalagpasan mo habang patuloy kang nananalig sa ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kung sino yung nananatiling tapat kay Jesus, even when the world says, give up, we'll hear the Lord says one day, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of our Master. It will be the sweetest word na maririnig natin at masasabi natin, every tear is worth it. And pinag-uusapan natin kung paano tayo pinalayan ng kasalanan. Ano yung dapat nating gawin after accepting Jesus? At ano yung kailangan nating i-endure in the face of persecution? But again, what's next? Nothing can separate us from the love of God. In Romans 8:35 to 39, yes, may mga pagsubok, matetest tayo, our faith will be shaken, pero sinigurado ni Paul na may panghahawakan tayo. Paul assures us that there is one thing that will never end and never change. God's love for us. Maaring yung loyalty natin mawala, but His love never fails. Yung pananampalataya na meron tayo, maaring humina, pero yung kapit niya sa atin, hindi kailanman luluwag or bibitaw. Tandaan natin, ang tanging reason why we can still be faithful until death ay dahil unang naging loyal sa atin ay ang ating Panginoon. Ang sabi sa Romans 8:35 to 39, and who shall separate us from the love of God? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or swords? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors than him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor in the futures, nor any powers, neither height nor depths, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. And sa verse 35, Paul begins by asking, who shall separate us from the love of Christ? Inilista niya all those possible hardest experience na maaaring danasin ng isang mananampalataya. Paghihirap, pag-uusig, kagutuman, panganib, lahat yan maaari natin ma-experience. But Paul emphasized that none of these can separate us from the love of God because His love is steadfast. Panatag tayo sa pag-ibig ng Panginoon dahil may matibay pa ito, mas matibay pa ito sa kahit anumang bagay. Maaring ang ilan sa atin, pakiramdam natin, kinalimutan na tayo ng Panginoon dahil sa mga pinagdadaanan natin. But hear this truth, your struggle is not proof that God has left you. It's a proof that His love is holding through it. Yung mga pinagdadaanan mo, wala yan. Hindi yan dahil iniwan ka ng Panginoon. Because isa yung patunay na hanggang ngayon, ang pag-ibig niya ay humahawak sa iyo. It is better to suffer in Jesus' love than suffering for nothing.
One more thing, Paul reminded us that we are not conquerors because we are strong, but because He loved us. Kung napapansin niyo po, ang sabi ni Apostle Paul, in all these things, meaning kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, nasa lowest point man tayo ng ating buhay, we are already victorious. Bakit? Dahil ang pagmamahal ng Panginoon, sinecure niya na yung tagumpay. His love empowers us, yung mga pag-ibig niya na nagbibigay sa atin, yung lakas na magpatuloy, na lumaban sa buhay. Yung love na yon, yung dahilan kung bakit patuloy tayo na patuloy tayong naniniwala sa Kanya. At ito rin yung mga bagay na natapang natin upang magpatuloy sa paglilingkod kahit buong mundo ang nakakalaban natin. And kung alam natin na mahal tayo ng Panginoon, bakit tayo matatakot? And we should stop fighting for victory but start fighting from victory. Isa pa, Paul also showed us that His love is not something that we receive. It is something that fuels us. Kung ang mga pag-ibig niya, baka wala rin tayong faith dahil ano ang paniniwala natin kung hindi natin makikita ng pagmamahal niya. Kung nakadepende lang pananampalataya natin sa sarili nating kakayanan, baka matagal na tayong umayaw. Pero mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagpatuloy tayo through His Word, His Spirit, and His promises. We keep standing, keep serving, and keep loving even those who wrong us. Tandaan natin, hindi ang sarili natin, pag-ibig para sa Panginoon, ang naging batayan sa ating faithfulness. But it is His love living in us. Sa kabuuan, ang naisiparating sa atin ni Apostle Paul is that nothing else in all creation will be able to stand or separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Reality-wise, our faith will cost us everything here on earth, yung comfort natin, mga kaibigan natin, oras, money, and even our life. But one thing for sure is that it will grant us everything in heaven. Dahil at the end of the life, kapag tumayo na tayo sa tabi ng Panginoon, hindi yung tagumpay natin o kung ano man yung na-achieve natin, yung nagmamatter. It will be the love relationship we kept with Him. The same love that saved us will also welcome us home. The same love that carried us through suffering will crown us with the eternal life. When we cross that finish line of faith, we'll finally see one who loved us unto death, and we'll know it was worth it. And this message reminded us that the reason we can serve until death is because Christ already loved us unto death. Siya yung nag-iisang rason kung bakit kaya natin maglingkod hanggang dulo. Ang pag-ibig niya ang dahilan sa lahat ng paglilingkod natin. And what's more beautiful is that we have the cross of the greatest picture of loyalty the world has ever seen. Kung meron mang portrayal of loyalty and faithfulness, si Jesus Christ na yun. And may choice siya, during that time, He can deny the accusation na sinasabi sa Kanya. He can use His miracles to protect Himself, but He didn't run away from the cross. He stayed loyal, even unto death. And because He was loyal to the Father, we now have eternal life. So when you feel like giving up, remember this. Remember the cross. Tandaan natin yung pinagdaanan ni Jesus Christ sa cross. It was not easy, but He carried it all to save us. When you feel unloved, remember Calvary. Kung pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo, tandaan mo may isang Jesus na dumanas ng paghihirap para maipakita na mahal ka niya. What more could we ask for? Kung may isang Diyos na hanggang sa kamatayan, ibinigay ang buhay niya. And when you feel weak, remember the one who stayed faithful for you.
And once again, accepting Jesus is not the end, but the beginning of what's next. We are freed by His love. We are called to endurance and loyalty. More importantly, we found our greatest assurance of all that nothing can separate us from the love of God. Serve Him while you live. Stand firm when it's hard. Stay loyal until the end. And because no matter the trial, no matter the pain, no matter the cost, nothing can separate you from the love of God. And that love will lead you safely home. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa umaga pong ito? Tayo po'y sandaling manalangin. Lord God, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga salita na napakinggan po namin sa umaga pong ito, Lord God. Maraming salamat po. Sana po sa umaga pong ito nalaman na namin kung what's next in our life, what should we do in our life after accepting you, Jesus. Lord God, maraming salamat. This will remind us na there is always a next step towards your holiness, Lord God. We cannot be stand or we cannot stay firm on what we are setting our foot on. Lord God, maraming salamat po dahil nalaman namin na we need to continue. We need to be more, or we need to be something to stay with you, Lord God. We cannot be stagnant. We cannot be something na ganito lang kami. Lord God, salamat na remind mo kami na what's next after accepting you. What's next after our lives, Lord God. Lord God, maraming salamat kasi niremind mo kami na we will be victorious
kaluluwa ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraprasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Puri na pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay at lakas na taglay namin at nawa Panginoon ay siya sa atin namin ang aming mga sarili upang Panginoon maging karapat-dapat kami sa mga elemento simbolo ng pagbubuhat kami. Mga Panginoon, makita namin ang mga elemento ay ang pag-aalaala doon sa iyong pagpapakasakit, sa pagpulo ng iyong dugo, sa paghirap ng iyong dugo. At nawa Panginoon, makita namin
po sa ating lahat. Tayo po ay sumandaling tumayo at ating pong basahin ang banal na salita ng ating Panginoon. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 9, versikulo 7 hanggang 8. Ito ang sinasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob ng Diyos, nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay masisagana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Purihin na pagkakabasa ng banal na salita ng ating Para po sa ating opening, awitin po natin ang Blessed Be the Name. Tayo po'y manalangin. Lord, dakila naming Ama, Panginoon, salamat po sa Panginoon. Hindi kami nakapakinig ng iba ng salita. Kami po ay linisin at yes, Panginoon. Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming sinaping na ito. Nawa po ito ay magamit sa ulat ng iyong banal na iglesia dito sa Manila, Panginoon. Lord, i-bless niyo rin po ang bawat isa na nagpakaloob at nagdaloob, Panginoon, sa iyo. Lahat po ng mga tao sumusuporta sa iyo banal na iglesia, Panginoon. Bless niyo po sila, lalo na, Panginoon, ang mga kapatid na sa ibayong dagat, Panginoon. Patnubayan mo sila palagi at ingatan gaya ng pagtulong mo sa amin, Panginoon. Ito lang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Gusto ko lang po sanang i-comment si Brother Josh, no? Maganda po ba yung mensahe? Napakaganda po ng mensahe niya. Ang isa pong takeaway ko accepting Jesus is great, but true faith shows up when you are still present even when life is hard. Naintindihan niyo po ba yun? Sabi, yung ating presence daw, no? Maski mahirap ang buhay, ay nandito pa rin tayo, no? Manuscript ba yon, brother? Manuscript, no? Medyo talagang pag sinabi pong manuscript, word for word po talaga yan, Pinrepare po ni brother na I would like to appreciate. Napakaganda po ng ating mensahe at very profound po, no? Ma-apply natin sa ating buhay. What's next? Sabi nga, ano pong mangyayari sa atin, no? Pagkatas ba ng tayo na bautismuhan, gano'n na lamang ba yun? Napakagandang mensahe. Gusto ko pong i-appreciate yung ginawa po ni Brother Jonas this morning. Salamat. Ito po ang ating mga balita sa umagang ito. Sa linggo po ay medyo wala muna po tayo ngayong pulong church officers meeting. Sa linggo po yon, sa November 2. Medyo siksik po yung ating November, At nabanggit po sa akin na naghumihiling po ng care group activity sa tahanan nila Sister Abby. Mag-uusap pa ho, siguro kami ni Sister Abby, wala pa hong date, pero Friday po ito. Sabi po sa akin ni Sister Nora. So magkakaroon po tayo ng isang care group, Thanksgiving for this November, doon po sa tahanan nila Sister Abby. Ayan. Magkakaroon din po tayo ng, meron po tayong National SPKKK na mga kabataan. Baka merong gusto kayong idagdag dito sa November 22 sa Nueva Ecija. Ito po yung national
pang buong bansang gawain. Ayan pala yung ating mga birthday. Tapusin ko lang po muna, pero yan po ay sa November 22. Sige po, Sister Lady Ann, happy birthday. October 28, darating pa lang, ayan, happy birthday po. 28 na rin po si Sister Lady Ann. Ayan po, Ayan, Sister Nida Carino, nawala ngayon, October 29, happy birthday. Brother Danber Umali, October 29. Brother Alexis Camacho, October 30. So, yan po ang ating mga birthday celebrants. Happy birthday po sa inyo and nawa bigyan pa kayo ng maraming birthdays ng ating Panginoon. Sa November, magkakaroon po tayo ng care group. Antabayanan nyo lang po, hindi ko pa po alam kung kailan sa tahanan nila Sister Abby. Yung National SPKK, November 22. At yung Cluster 4 Fellowship ay gaganapin po sa Suba sa November 28. Ayan po, sa November 28 po, sa dako po ng Suba, yan po ay Cluster 4 Fellowship. Ayan, ano pa bang ating mga balita? Ayan, gusto po nating pasalamatan ng Dorcas. May napansin ba kayo sa ating table sa harap? Ayan, bago na po yung ating table. Maraming salamat po sa Dorcas sa kanilang pong contribution. At para may isa pa, yung map natin. Salamat po. Ayan po. Meron pa po ba mga balita? Ayan po ang ating mga balita sa umagang ito. Kung wala na po, ay tayo pong lahat ay magpapatuloy sa ating mga gawain. Salamat po. Tayo po'y tumayo. Yan, inaayahan po natin po yung ating pong mga kapatid na mayroon pong panalangin pasasalamat sa Panginoon. Si Kuya Dar po. Yes, wala po. Tayo po'y sama-sama pong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo. Panginoon, na nagbibigay sa amin ang lakas ngayon. Panginoon, nagbibigay sa amin ang patuloy na pagpapala. Nagbibigay sa amin, Panginoon, na karunungan. Panginoon, kung bakit nagiging posible itong mga bagay na ito ay dahil pinapalakas mo kami, Panginoon. Ngayon, nagpapasalamat kami sa mga salita na aming pong narinig. Panginoon, ito po ang siyang tumutulong sa amin mag-shape, Panginoon, ng aming pong attitude at kung paano pa namin, Panginoon, baguhin, paano namin pamuhay, Panginoon, ang buhay na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yung buhay na binago mo na at yung buhay, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, ang pinapanalangin po namin ng trabaho ng bawat isa, pag-aaral ng bawat isa, Panginoon, ipatuloy mo kami sa bahay ito. Salamat kami dahil alam po namin na kayo, Panginoon, Diyos na lagi namin kasama, the omnipresent God na lagi naming nasasandalan, may problema man o wala, Panginoon, alam po namin na kasama ka namin. Ito po ang aming pong samandalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, tayo po ay magbatian. Awitin po natin ang I love you with the love of the Lord.
Sa Kanya na magpag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian, at kapangyarihan